May natagpuang patay na babae sa tubuhan kagabi. At ang malala pa nga ha, dahil putol raw ang daliri nito sa kaliwa. Yung pala singsingan pa mismo ha. Tama si Miguel. Ikaw ang magiging tagapagligtas namin. Niloloko ka na ng harap-harapan. Sige ka pa rin ng sige. Nangangamatay na ang mga tao sa paligid mo, pinagtatakpan mo pa ang salarin. Ang pagmamahal ng pamilya ay napakahalaga. Para sa akin, isa ito sa mga humuhubog sa ating pagkatao. Pero ang bawat isa sa atin ay may sarili pa ring personalidad. At dahil dyan, minsan, kahit ibinuhos na natin ang lahat ng suporta at pagmamahal, hindi pa rin yon sapat. Pagbati po sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa channel na ito. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng lahat ng channel ni Miss Clar. At hindi po talaga kumpleto ang araw ko kapag wala akong pinakinggang kwento nyo. Dahil ang totoo niyan, may naaalala talaga ako sa tuwing nakikinig ako sa mga videos nyo. Kaya naman, naisip kong magpadala na rin ng kasaysayan. Ang istoryang ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko sa trabaho noon. Tawagin niyo po akong Lucy. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, grabe. Pagsinwerte ka nga naman. Akalain mong makakapagtrabaho pa ako kay Doña Estring. Ay, buti na lang talaga. Umuwi siya galing sa ibang bansa. Hello po. Ay, kalabaw. Magandang araw po. Ay, Diyos ko. Ay, hello din. Magandang araw. Ay, anong atin, miss? Pasensya na po pero narinig ko po kasi kayong nagsasalita mag-isa dyan eh. Magtatrabaho rin po pala kayo sa mansyon? Ano pong posisyon nyo? Natanggap ako bilang tagapagluto. Eh, ikaw ba? Anong inapplyan mo? Di yata kita nakita nung nag-interview sa barangay si Sir Wilson. Ang totoo po niyan, pumalit lang po talaga ako sa pinsan ko eh. Nag-abroad po kasi siya. Nasa Hong Kong na po ngayon. Yun. At masyadong magkatrabaho eh. 10 yata yung pinasahan ng biodata. Kaya heto, ako tuloy yung pumalit sa kanya sa pag-apply bilang yaya. Ay, ako nga po pala si Lucy. Ganun ba? Buti naman, natanggap siya sa abroad. Ako naman, ay pinili ko talagang dito na lang magtrabaho. Ay, ako naman si Vilma. Oy, bakit ikaw? Hindi ka nag-apply sa abroad? Nako, hindi na po. Mas gusto ko pong dito na lang sa atin. Saka, nakakahiya po eh. Sinadya pa po talaga ako ni Sir Wilson sa bahay. Kaya ayun, hindi na po ako nakatanggi. Maganda naman po kasi yung pasweldo eh. Pero nung una, ayoko po talaga. Mas gusto ko po sanang sa pampublikong paaralan mag-apply bilang guro. Ay, buti nga eh. Hindi na ako nahirapan sa mga papeles. Kilala na kasi si Doña Estring na galante magpasweldo. Ay, noon ko pa nga sana gustong magtrabaho rito. Kaya lang, bigla na lang siya ng ibang bansa. Siguro, mga 10 taon na din ang nakalipas. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung sino yung anak na aalagaan ko? Wala po kasing nabanggit si Sir eh. Ay, yan ang di ko alam. Ilang taon ka na ba? 28 na rin po. Aba, bata ka pa pala. Ako na may nagkakaedad na, kaya tumigil na rin ako sa pinagtrabahuan kong restaurant. Ayaw na kasi ng asawa at anak ko, pero mapilit ako. Pakiramdam ko kasi, mas tatanda ako at magiging sakitin pag nakatambay lang sa bahay. Ay, ayan na pala si Sir. Binati namin
ang papalapit na si Sir Wilson. Kaisa-isang anak pala siya ni Doña Estring. Matangkad siyang lalaki, maputi at maganda ang pangangatawan. Bumagay pa rito ang mahabang buhok na medyo kayumanggi at nakapusod. 40 na ang edad niya, pero hindi pa raw siya nag-aasawa. Yun nga lang, mahilig daw sa babae, sabi ng pinsan ko. Magandang araw din sa inyo. Buti naman at magkasabay na kayong dalawa. Ang hirap kasing magpabalik-balik pag may nagdo-doorbell. Wala pa kasing may nag-a-apply na driver o hardinero man lang. Yung labandera pa lang yung nandyan. Ay, pwede akong maging hardinera pag walang ginagawa, sir. Pati nga paglalabandera, kaya ko rin. Huwag ganon. Ang trabaho nyo ay kung ano lang ang pinag-usapan natin. Hindi nyo kailangan gawin ang hindi nakatoka sa inyo. Ako ang mapapagalitan niya ni ma'am pag nagkataon. Ay ganun po ba, sir? Ay, sige po. O siya, halina kayo ha, doon tayo sa loob. Nakasunod kami sa kanya na naglalakad sa malawak na Bermuda grass patungo sa kulay puting mansyon. Ito lang ang natatanging malaking bahay sa liblib na baryo. Kalahating oras pa ang layo nito sa baryo namin. Sobrang lawak pala sa loob ng mansyon. Pero halatang matagal na hindi natirhan kasi karamihan sa mga gamit ay natatakpan pa. Tumigil si Sir Wilson sa isang pinto malapit sa sala at saka binuksan niya yon. Inuunahan ko na kayo ha. Huwag kayong matakot kay mama. Mukha lang siyang matari pero mabait naman yon. Lalo na kapag nagustuhan kayo. Oh, ma, nandiyan ka na pala. Nandito na po yung tagaluto at yaya ni Miguel. Oh, ganun ba? O sige, pumasok na kayo. Ma, ito po pala si Vilma. Tapos po, ito naman si Lucy. Vilma, Lucy, siya pala ang mama ko, si Doña Estring. Kung ganon, Vilma at Lucy, salamat at tinanggap niyo ang trabaho. Ay, magandang araw po, Doña Estring. Isang karangalan po na makapagtrabaho dito sa mansyon niyo. Salamat din po sa pagkakataon na makapagtrabaho dito sa inyo, Doña Estring. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil alam kong hindi madali ang makahanap ng magtatrabaho sa ganito kaliblib na lugar. Alam niyo naman ang mga kwento, hindi ba? Ay, nako, Doña Estring, sa dami ng kwento tungkol dito sa inyo, nakamatayan na ng ibang mga tsismoso at tsismosa, pero wala namang may nakapagpatunay. Oo nga naman. Pero ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Vilma ba? Opo, Vilma po ang pangalan ko. O sige, Vilma, bilang tagaluto rito, gusto kong patunayan mo na magaling ka talaga. Kasi dito sa bahay na to, wala kang makikitang pampalasa. Mapakarni man yan, gulay o isda. Wag na wag mong susubukang baliin ito. Baka maglagay ka ng mga sangkap na hindi angkop sa mga bilin ko. Kasi dyan tayo magkakaproblema. Napalunok ako ng bahagya. Napakahirap gawin nun. Nako, Doña Estring. Wala pong problema yan. Kaya ko pong pasarapin ang pagkain kahit walang lasa. Grabe naman ito. Paano kaya magiging masarap ang walang lasa? Naku naman, anong klaseng lalamunan ba ang meron sila? May sinasabi ka ba? Nako, wala ho. Oo nga pala, Lucy. Yung apo ko, si Miguel. Special child yon. Nagsasalita naman siya pero madalas tahimik lang. Pag may ginagawa naman, madaling mainip. Matyaga po ako sa mga bata, Doña Estring. May 3 na kababatang kapatid po ko. Kaedad nga po ni Miguel yung bunso namin eh. Pwede ko na po ba siyang makita ngayon?
Bukas na, Lucy. Bukas pa naman kayo magsisimula ng trabaho nyo talaga. Ipapakiusap ko na lang sana na kung pwede, tulungan nyo na lang si Anding sa paglilinis ng mansyon. Tsaka sa paglalaba ngayong araw, ha? Pasensya na, ha? Mukhang babaliin ko rin ang sinabi ko kanina tungkol sa nakatokang trabaho. Ay, oo nga pala. Ayoko lang na minumura o sinasaktan si Miguel ng pisikal ng sino man sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Siguro isang araw pwedeng dalhin ni Lucy ang bunso niyang kapatid dito para may makahulubilo rin kaedad niya si Miguel. Tingnan natin. Sige, pwede na kayong lumabas. Bahala na kayo sa buong araw niyo. Wilson, ikaw na ang bahala sa kanila. Walang problema, Ma. O tara na, at iikot ko kayo saglit sa mansyon at ihaatid ko kayo sa silid nyo. Maganda tayo ng tanghalian pagkatapos, ha? Okay lang naman na magkasama kayong dalawa sa silid, di ba? Ay nako, okay lang po sa akin, sir. Ikaw, Lucy. Nako, wala pong problema sa akin, Manang Vilma. Natapos din ang pakikipag-usap namin kay Doña Estring. Katulad ng sinabi niya, inikot kami ni Sir Wilson sa mansyon. Itinuro rin niya ang mga lilinisin na bahagi ng malaking bahay. Ang silid na tutulugan namin ay nasa likurang bahagi ng mansyon na tagos sa kusina. Pero may daanan patungo sa sala. May malaking cabinet sa loob ng silid. Naroon na din ang mga damit na susuotin namin sa araw-araw. Pagkatapos mag-ikot, ay pinagluto na niya kaagad si Manang Vilma para sa tanghalian. Nakisabay pa siya sa aming kumain kasama ang labanderang si Anding. Hindi strikto si Sir. Mabusisi nga lang at medyo malikot ang mga mata. Wala namang sinasabi pero pansin ko sa kilos niya na para siyang hindi mapakali at medyo nanginginig minsan. Naisip ko na lang na sobra siguro siyang abala kaya ganun siya. Pinagpahinga niya muna kami pagkatapos ng tanghalian pero pinaalalahanan niya kami sa mga gagawin, lalo na ang paglilinis ng basement. Ay nako, mga lumang bahay talaga, may pa-basement pa. Yung sa dati ko ring amo sa resto, ganun din. Ginawa nga lang bodega. Pero nung binagyo, naging swimming pool sa baha. Lahat ng mga gamit doon, pinagtatapon dahil nababad na sa tubig at di na napakinabangan. Kuweba lang po yung napasok ko na nasa ilalim ng lupa, Manang Vilma. Itong kina Doña Estring na mansyon, mukhang hindi naman maaabot ng baha. Kasi parang mahigit 1 metro pa ang taas sa lupa Malabong bahain to. Malamang, ang basement, kapantay lang ng lupa sa labas. Oh, sino palang mauuna mamaya? Malapad naman yung hagdan. Pwede tayong magsabay. Magpahuli ka na lang, Anding, at medyo malaki-laki ka. Hindi umimik si Anding. Napansin ko ring parang may sariling mundo siya. Pero mabusisi siya sa trabaho. Sobrang puti din na mga nilabhan niya. Nakarami din siya ng sinampay. Dapat pala nagdala tayo ng flashlight. Medyo madilim pala dito Ilang hakbang lang naman po, Manang Vilma. May ilaw naman po sa baba, sabi ni Sir Wilson kung ganon, ikaw na lang ang mauna. Sana, malinis na pag pinasok natin para di na tayo magtagal. Maiihi ako nito pag tuloy-tuloy ang kaba ko. Kinakabahan po kayo? Bakit naman po? Kasi, ang mga basement daw na mga yan, madalas pinamamahayan ng mga masasamang espiritu o multo. Nako, matakutin po pala kayo, Manang. Pero 3 naman po tayo Kaya madali lang to. Takot lang sa atin ng mga yan. Huwag na lang po natin pansinin para mabilis tayong matapos. Oh, ito na pala yung switch Buksan ko lang po Oh, ayan. Maliwanag na po. Akin na po yung susi. Ito. Ay nako, nahulog pa. Ano ba namang kamay to? Ay, teka. Parang bigla akong naihi. Teka. Naiihi talaga ako.
Hala si Manang, kung kailan nandito na tayo eh. Naiihi na kasi talaga ako. Pati ikaw rin ba, Andeng? Iniwan na ako ng dalawa. Hindi pa nabubuksan ang pinto ng basement. Pero nakaramdam ako ng takot sa lugar na yon. Mahina kasi talaga ang loob ko pagdating sa mga lugar na alam kong tagong-tago. Ay, kaya mo to, Lucy. Iisipin mo na lang na naghahanap ka ng bayawak na pwedeng maulam pero mailap nga lang na bayawak. Kaya kailangan mong sumuot kung saan-saan. O kaya ay maghahabol ka ng baboy na mo sa masukal na gubat at inabot ka ng gabi. Pero nakauwi ka naman ng buhay at may bitbit. Kaya, pasok na. Nanginginig na isiluksok ko ang susi sa lock at pinihit yon. Bumungad sa akin ang dilim. Mabilis kong kinapa ang gilid ng pintuan na sabi ni Sir Wilson ay kinaroroonan ng switch ng ilaw. Kaagad ko namang nahanap yon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa liwanag. Pero nagulat ako sa nakita ko. Ano to? Talahiban? Bodega ng damo? Hala, mamaya, ahas pala yung nandito. Ay nako, makakuha nga ng panggapas dito. Asa na ba yung dalawang yun? Lucy? Marumi ba? Ano bang nasa loob? Uy, Manang Vilma, nandyan ka lang pala eh. Sige, kung ayaw mong maglinis dito, pahanap na lang po ako ng panggapas ng damo dyan. Sako na rin po para may lagayan. Ha? Bakit naman panggapas? Madamo ba dyan? Bumaba po kasi kayo dito para makita nyo. Sige kayo. Pag di nyo ako tinulungan dito, magsusumbong ako kay Sir Wilson at Doña Estring. Ay nako, wala namang ganyanan, Lucy. Di pa nga tayo nagsisimula eh. Yun na nga po eh. Kaya sige na po, tulungan nyo na po ako ni Anding dito. Oo. Heto na. Sandali. Nang umalis si Manang Vilma, nagsimula na ako magbunot ng damo malapit sa pintuan. Napapailing ako habang ginagawa yon. Ilang saglit pa ay bumalik na si Andeng. Nagmamadaling bumaba siya at ibinigay ang sako na may espading sa loob at umakyat din kaagad. Parang uulan daw kasi at kailangan niyang kunin ang mga sinampay. Tutulungan daw siya ni Manang Vilma. Madali lang naman ang pagtabas. Kada putol ko ng damo, pasok kaagad sa sako para hindi na kumalat. Wala pang kalahating oras, malinis na ang hindi kalakihang silid. Sakaling ipapabunot ni Sir Wilson o Doña Estring ang mga ugat ng damo, gagamitan lang yon ng sadol o asarol. Medyo matigas dahil tuyo ang lupa. Nagbungkal ako gamit ang espading. Pero hindi ko inaasahan ang nakita ko sa lupa pagkaangat ko ng mga ugat ng damo. Singsing na nakapaloob sa kung hindi ako magkakamali. Buto ng tao. Ano to? Diyos ko, bakit may singsing sa loob ng buto ng tao? Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Muntikan pa akong sumubsob sa dingding dahil sa pagkabigla. Lalo pa akong nagtaka nang tila gumalaw ang parte ng dingding na diniinan ng mga palad ko. Hello? May tao ba dyan? Sinong nandyan? Napapitlag ako nang makarinig ako ng hindi pamilyar na boses. Mabilis kong kinuha ang panyo sa bulsa ko at maingat na dinampot ang buto kasama ang singsing. Ibinalot ko yon ng mabuti sa panyo at isiniksik ko sa bulsa ng pantalon ko. Tumayo ako at pinagpag ang kamay sa damit.
May tao ba dito sa loob? Sino po sila? Ikaw lang mag-isa ang naglilinis dito, miss? Oo eh. Nasa labas kasi yung mga kasama ko. Kinuha nila yung mga sinampay. Parang uulan daw kasi. Naloko na. Masakit pa yung sikat ng araw kahit mag-alas 4 na sa labas eh. Ha? Totoo ba yan? Nako, lagot sa akin ang dalawang yun mamaya. Mukhang naisahan ka ng mga kasamaan mo ah. O nga pala, ako si Waldo, ang hardinero at boy na rin dito sa mansyon. Hardinero? Akala ko ba walang hardinerong nakuha? Ako naman po si Lucy. Ako yung magiging yaya ng apo ni Doña String. Buti may lalaki na kaming kasama rito. Kapag ganitong matatakutin ng mga kasama ko, ay baka madamay na din ako sa takot nila. Natutuwa akong makilala ka, Lucy. Huwag kang magalala, hindi ako matatakutin katulad ng dalawa. Teka, tapos ka na ba dito? Tutulungan na kita kung hindi pa. Wala na rin naman akong gagawin sa labas eh. Hahakutin ko na lang tong mga damo palabas. Kakaiba tong basement na to eh. Damuhan imbis na parang bodega o silid na sementado ang sahig. Alangan namang pinagtataguan to noong mga panahon ng giyera, di ba? Hindi naman siguro ganun katanda tong bahay. Ngayon nga lang din ako nakapasok dito eh. Dati, nakikita ko yung pinto at saka alam ko rin namang basement. Pero, ayaw mo na. Matagal mo na bang kilala si Doña String? Mukhang labas-pasok ka na yata rito eh. Dito na ako lumaki sa asyenda nila. Katiwala kasi ng tubuhan ng lolo uming ko. Sila ni Doña String talagang malapit sa isa't isa noon pa. Pag may espesyal na okasyon, lalo na pag nandiyan si Doña String, pupunta kami rito. Kung ganun, kilalang kilala mo na pala sila at marami kang alam sa mga kwento nila. Oo, bakit? May gusto kang malaman? Itanong mo lang. Di ba, kadarating pa lang ni na Doña String dito? Sino kaya nakatira dito nun? Tsaka, sino yung naglilinis dito? Sa pagkakaalam ko walang nakatira dito simula nung mangibang bansa si Doña String. Ayaw naman ni Sir Wilson na tumira dito kaya nagpatayo siya ng sariling bahay. Pero siya yung nagpapalinis nitong mansyon. Kaya pala hindi mukhang haunted mansion. Kung ano-ano lang yata ang iniisip mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Tara na sa taas, okay na to dito. Nakiayo na lang ako kay Waldo. Sumasagap pa lang kasi ako ng impormasyon. Hindi ko pa alam kung sino ang pwede kong sabihan na natuklasan ko. Daliri yon ng tao at posibleng hindi maganda ang nangyari, kaya nakabaon yun sa lupa. Wala kaming masyadong imika ni naman ng Vilma at Andeng sa hapunan. Si Waldo ang panay kwento. Sumilip din pala si Sir Wilson sa amin. Binanggit niya na naghatid lang siya ng pagkain kina Doña String. Kinumusta at binilinan din kami na magising na maaga kinabukasan. Pansin ko rin ang pagmamadali sa mga kilos ni Sir. Napansin ni Waldo na may nahalata ako kay Sir. Ganyan talaga si Sir Wilson. Parang palagi nagmamadali na hindi mapakali. Parang hindi normal, no? Anong hindi normal? May kailangan ba akong malaman tungkol sa kanya, Waldo? Ito pa kung apo ni Doña String si Miguel, edi ibig sabihin, anak siya ni Sir Wilson. O baka meron pang ibang anak si Doña String? Saka nasa ng asawa ni Sir? Sa susunod na lang pala ako magkwento. Gabi na eh. Mamaya matakot ka pa. Huwag kang ganyan. Kapag hindi ako makatulog mamaya humanda ka. Unang gabi ko pa lang dito eh. Huwag mo kasing masyadong likutan yung isip mo. Ikaw lang din ang nananakot sa sarili mo niyan. Kainis ka naman eh. Ginisihan lang ako ni Waldo, saka iniwan na. Mabuti na lang at magaan ang loob ko sa kanya, kahit medyo maloko siyang tao. Sa pagtulog, hindi pa rin kami gaanong nag-imika ni Manang Vilma. Parang pareho lang kaming nakikiramdam at nagpapakiramdaman hanggang sa igupo ako ng antok. Nang sumunod na araw, pumunta ulit si Sir Wilson sa kusina at sinabing ipapakilala na ako kay Miguel. Sige po sir, magpapalit lang po ako ng damit.
Natalsikan po kasi ako ng dugo ng manok eh. Nakalimutan mo na kaagad ang mga sinabi ko kahapon, Lucy, ha? Umpisa pa naman ang trabaho mo ngayong araw. Naku sir, pasensya na po. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa. Kaya tumulong na po ako. Akala ko ba binabawi niya na? Hayaan mo na yan, Lucy. Miguel, apo, siya ang ate Lucy mo. Simula sa araw na to, sasamahan ka niya sa araw. Para pag may lakad si Mama, hindi ka mag-iisa. Naiintindihan mo ba? Yes, Lola. Ate Lucy, pahag po. Ay, hello Miguel. Naku, yumakap ka na kaagad kay ate. Madumi at amoy dugo pa naman ako. Hala, hindi po. Mabango nga po eh. Ano ba naman yan, Lucy? Magpalit ka na muna talaga ng damit. Ang lansa mo. Ma, uuwi na muna ako, ha? Ang aga akong nagising at nagpunta rito pero hindi pa ako naliligo. Sige, ipapatawag na lang kita kung may kailangan ako. Wala pa ba si Waldo? Wala pa. Pero baka papunta na rin yun. Nagbilin din ako sa kanyang agahan niya ang pagpunta. Baka mamaya may iutos ka kasi. Umpisa mamaya, dito na rin yun matutulog. Miguel, sandali lang ha. Babalik agad si ate. Doña Estring, pasensya na po talaga. Balik ka kaagad ate ha. Hintayin kita. Laro tayo. Ginulo ko ang buhok niya, saka nagmamadaling bumalik sa silid namin ni Manang Vilma. Dumiretso kaagad ako sa banyo. Nakaligo naman kasi talaga ako. Naasiwa lang ako sa paraan ng pag-amoy ng bata sa akin. Parang pagkain ako na nilalanghap niya. Ipinilig ko ang ulo ko, pero naalala ko naman si Sir Wilson. Parang pabago-bago ang isip niya. Siya mismo ang bumabali sa mga sinasabi niya. Saka parang wala man lang siyang kaamor-amor kay Miguel. Nagusot ang ilong ko habang iniisip yon, pero binilisan ko pa rin ang pagbibihis. Paglabas ko, hindi ko na nakita sina Miguel at Doña Estring sa loob ng mansyon. Dumiretso ako sa labas. Sa bahagi ng damuhan na maraming laruan ko sila nakita. Ate Lucy, laro tayo ng habulan. Gusto mo ba ng habulan? Sige, ako ang taya ha. Magbibilang ako. 1, 2. Doña Estring, may masamang balita po. Ang aga-aga, Waldo. Ano ba yan? Hindi kaagad nagsalita ang lalaki. Sumulya pa siya sa akin at nagkatitigan kami. Sa loob na tayo mag-usap. Lucy, bantayan mong mabuti si Miguel. Huwag mong hayaang makalabas ng gate. Opo, Doña Estring. Huli ka, Miguel. Ikaw naman ang taya ha. Nakipaglaro lang ako sa bata ng umagang yon. Pero ang isang bahagi ng utak ko ay nasa masamang balita na narinig kong sinabi ni Waldo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-usisa sa kanya dahil maghapon akong kasama ni Miguel. Nasa loob lang kami ng mansyon pagkatapos maglaro sa labas. Nangalkal din pala kami ng mga libro sa library at nagpakwento siya. Maghahapunan na nang pasukin kami ni Doña Estring. Ako na dito kay Miguel, Lucy. Maghapunan ka na doon, kasama nila Vilma, para makapagpahinga ka rin ng maaga. Maghanda ka, kasi bukas, isasama ko kayo ni Miguel sa tubuhan. Makikipag-usap ako sa mga trabahador doon. Kababalik ko pa lang, pero problema na kaagad. Sana po, maayos niyo po yung problema sa lalong madaling panahon, Doña Estring. Nako, sana nga. Ayoko talaga na nagkakaproblema rito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Kung ano-ano na namang kwento ang tiyak na gagawin nila para may mapag-usapan lang.
Hindi po talaga maiiwasan na magkomento ang mga tao, Doña String. Kilala po kayo dito sa baryo. Pero mga trabahador niyo po sila. Sigurado po ako madali lang silang kausapin. Ay, sana nga. Pero alam mo ba, minsan may mga lumilihis talaga ng landas. Hindi lang nagsasabi si Wilson, pero nararamdaman ko. Nabanggit pala sa akin ni Waldo na mag-isa ka raw naglinis ng basement kahapon. Sandali, may ibibigay ako sa'yo. Akin ang kamay mo. Ano po? Bakit po? Basta, hindi naman pala ganon kaliit ang mga daliri mo. Kakasya to. Aba, tamang-tama. Itong kamay mo ay banat din sa trabaho at makalyo, kaya hindi nalalayo ang laki ng mga daliri sa akin. Sigurado po ba kayong binibigay niyo sa akin tong singsing na to, Doña String? Mukha ba akong nagbibiro? Huwag kang mag-alala. Marami akong ganyan. Pero iingatan mo yan, ha? Simula sa araw na to, wag na wag mo yang aalisin sa daliri mo kahit anong mangyari. Bakit po? Ano po bang pwedeng mangyari, Doña String? Huwag ka ng maraming tanong. Basta, hindi masama yang singsing. Sige na, pumunta ka na sa kusina at si Anding na dito. Sige po. Kabado akong lumabas ng silid. Nang itaas ko ang kamay ko, nakita ko ang nagniningning na gintong singsing na may itim na bato sa ibabaw. Sa ibang pagkakataon siguro ay hahangaan ko yun, katulad ng paghanga ko nang una ko yung makita sa kamay niya. Pero nung makita kong kahawig yun ng singsing sa basement, malayo sa tuwa ang naramdaman ko. Kahit pa sinabi niyang hindi ito masama. Sinubukan ko pang tanggalin ang singsing, pero mahirap. Nagmamadali akong nagtungo sa kusina at dumiretso sa lababo. Hindi ko man lang tinapunan ng tingin si Waldo na nandoon pala. Oh, Lucy, buti nandito ka na. Sabay-sabay na tayong kumain. Nandiyan na din pala si Anding, oh. Diyos ko, anong klaseng singsing to? Ayaw talaga matanggal eh. Oh, anong ginagawa mo? Naglalaro ka ng bula? Pasingit naman saglit. Ba, ang ganda ng singsing mo, ah. Parang katulad ng kay Doña String. Binigyan ka niya? Sandali, tumahimik ka nga muna. Tatapusin ko lang to. Anding, pinapatawag ka pala ni Doña String doon. Ano ba kayong dalawa? Sa lababo pa talaga kayong maglalampungan. Ha? Anong naglalampungan po, Manang? Para naghihintayan lang na makapaghugas ng kamay. Si Manang Vilma talaga. Siguro mismo lang ang asawa mo kaya kaganyan. Ay oo, miss ko na nga siya. Kaya nagawan ko ng paraan yung pansit na walang pampalasa. Sariwa ang mga sugpo at manamis-namis. Tinadtad ko at hinaluan ng cornstarch at ginawang sauce. Buti dito, kahit walang lasa yung pagkain, hindi tinitipid. Malala po sa kaibigan ng pinsan ko na nag-Malaysia. Nagtatago ng itlog sa kwarto para lang may makain. Tinitipid raw kasi sila sa ulam eh. Lipas palagi ang oras ng kainan. Swerte yan talaga kung sa ibang bansa. Kung dito sa atin, masipag ka lang at matyaga, hindi ka naman magugutom. Nako, may mga taong kahit masipag at matyaga na, hindi pa rin nila naaabot ang mga pangarap nila. Nasa tao rin yan kung susugal ka o hindi. Nagsimula kaming kumain na nag-uusap pa rin. Kahit pano'y epektibo yun para maalis ang tensyon sa katawan ko. Binagalan pa namin para maabutan kami ni Anding. Pero mag-iisang oras na ay wala pa rin siya. Nagpasya kaming magligpit na nang mapansin ko si Waldo na parang hindi naman nagmamadaling umalis. Hoy, Waldo, gabi na. Hindi ka ba matutulog?
Hindi pa ako inaantok kasi. Tsaka pag ganitong sitwasyon, medyo magpupuyat din ako. Anong sitwasyon ang tinutukoy mo? Yan ba yung sinabi mo kaninang umaga? Yung masamang balita? Bakit? Ano ba yun? Sigurado ka bang gusto mong malaman? Oo naman. Dito na ako nakatira ngayon. Ang hirap naman kung wala akong alam sa paligid, di ba? Hindi ako sanay na hindi nangingialam. Mahirap na. Akala mo ba nakakalimutan ko, ha? Marami ka pang hindi sinasagot sa mga tanong ko. Ang tanong, matapang ka ba? Baka mamaya bigla ka nalang magpapaalam kay Doña String na aalis. Paligoy-ligoy ka eh. Sabihin mo na kasi. Oh, eto na lang. Kung ayoko rito, hindi mo ako madadatang mag-isa sa basement kahapon. Tiniyak muna ni Waldo na walang makakarinig sa usapan namin. May natagpuang patay na babae sa tubuhan kagabi. Ang sabi ni Lolo Oming, may malaking ibon daw na parang uwak ang nakita niya habang naglalakad siya sa gitna ng tubuhan pa uwi. Parang dumaan pa nga raw sa ibabaw ng ulo niya tapos nawala rin. Baka yun daw ang nang biktima. Kaya lang, nang makita kanina yung bangkay imbis na sugat dahil sa hayop, tama ng bala sa dibdib ang ikinamatay ng babae. At ang malala pa nga ha, dahil putol raw ang daliri nito sa kaliwa, yung pala singsingan pa mismo ha. Ano? Puto lang daliri? Bakit naman daw? Alam ba ni Doña String yan? Wala pa kaming ideya at hindi na ipinaalam sa pulis kasi ano na lang ang isipin nila tungkol sa asyenda. Siyempre, sinabi ko kay Doña String. Galit na galit nga siya eh. Masisira ang pangalan niya kapag hindi niya to naagapan. Kababalik pa lang naman niya rito sa asyenda nila. At hindi tayo pwedeng magsikreto sa kanya kasi cargo de konsensya niya. Ano man yung mangyari sa mga trabahador niya. Napahawak ako sa kamay ko ng sandaling yon. Nakapakutuloy ang singsing sa kaliwang kamay ko. Dinama ko ang bato at kiniskis doon ang hinlalaki ng kanang kamay ko. Na para bang mapapakalma ako habang ginagawa ko yon. Sobrang kabado na kasi ako sa ikinukwento ni Waldo. Natahimik ka dyan. Natakot ka? Alangang hindi. Normal na tao ako eh. Pero hindi naman ako basta nalang maduduwag. Aba, matapang nga. Nangangaso ka eh. Sa bagay, sa mga katulad yung katutubo, pangangaso talaga ang kinabubuhay nyo. Pero nakakatuwa naman kasi marami na rin sa inyong nakapag-aral at nakapagtapos pa. Samantalang ako... Malamang, bulakbul ka kasi. Oh, wag mo nang itanggi. At wag mong ibahin ang usapan. Kaninong anak ba si Miguel? Di kay Sir Wilson. Pero hindi ko na alam kung sino ang nanay niya eh. Oh, kontento ka na sa sagot ko. Sige na, matutulog na ako. Tarak ng mata ni Manang Vilma sa atin, oh. Hayaan mo siya. Huwag kang magalala. Magbabantay din naman ako sa labas. Lagot sa espada kong aswang na yon pag umatake siya dito. Nang gabing yon ay nahirapan akong matulog. Panay lang ang haplos ko sa hindi maalis-alis na singsing sa daliri ko. Yun pa nga yata ang nakapagpaantok sa akin. Pero bago tuluyang igupo ng antok, nagpasya akong sabihin kay Waldo ang tungkol sa nakita ko sa basement. Para masamahan niya akong ipakita yon kay Doña String. Kinaumagahan, mas maaga akong bumangon. Mabuti na lang at maayos ang gising ko. Kaagad akong naligo at naisip kong maglaba. Noon ko lang din kinuha ang panyo sa bulsa ng pantalon ko. Nilagay ko yon sa bulsa ng suot kong uniforme. Nakakainis naman tong si Anding. Hindi yata marunong magtipid sa tubig pag naglalaba. Akalain mo, ang aga-aga pa nga. Patak-patak na lang ang lumalabas na tubig sa gripo. Naku, nauubusan pala ng tubig dito sa mansyon. Kung ganun, sabihin na natin kaagad kay Doña String. Oh, ayan si Waldo. Uy, Waldo! Mukhang magkakaproblema tayo sa tubig sa mga susunod na araw. Ipaalam mo na kay Doña String o kay Sir Wilson. Problema nga tubig ngayon. Kahit sa amin, sa tubuan. Hayaan nyo. Babanggitin ko kaagad sa kanya. Baka palaliman yung balon yan.
Mas maganda siguro kung gagawa ng bagong balon. Dapat yung malapit sa bangkal. Magandang umaga sa inyo. Parehong gulat ang reaksyon naming tatlo nang marinig ang boses ni Doña String. Para kaming mga tuod na tigas na nakaupo. Hindi ako makapaligo ng husto dahil ko konti ang lumalabas na tubig sa gripo. Ano bang nangyari? Magandang umaga, Doña String. Iyan nga din ho ang pinag-uusapan namin ngayon. Sasabihin na nga po sana namin sa inyo. Mungkahin ni Lucy po na maghukay ng bagong balon malapit sa bangkal. Pero pwede rin po sigurong palaliman na lang yung dating balon. Gawin na lang pareho para mas maraming mapagkukunan ng tubig. Waldo, maghanap ka na ng mga kasamahan para makapaghukay na kayo. Sabihin mo sa kanila na utos ko. Papuntahin mo na din ang lolo oming mo, Waldo. Lucy, hindi na tayo pupunta sa tubuhan. Opo, Doña String. Lalakad po ako pagkatapos ng almusal. Daanan mo na rin si Wilson sa bahay niya. Hindi ko alam kung umuwi ang isang yon galing sa kabilang probinsya. Abay, alam na ngang bagong dating ako. Hindi pa naglagi dito. Iba ang sinasabi sa ikinikilos niya. Siya nga pala, Lucy. Mamaya, dun kayo ni Miguel sa kubo, sa may likod bahay, habang naghuhukay sila. Matutuwang manood ang batang yon. Gusto nung maglaro ng lupa Opo, Doña String. Pagkaalis ni Doña String, ay para kaming mga nalantang gulay. Napuno ng tensyon ang pag-uusap na yon dahil sa biglang pagsulpot niya. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Napansin rin niya ang pagkawala ni Sir Wilson. Nang sandaling yon ay may nabuong kutob sa isip ko. Ayos naman ang tulog niyo sa gabi? Ikaw, Lucy. Ha? Oo. Okay naman. Abay, bakit, Waldo? Ano ang pwedeng maging dahilan kung bakit hindi kami makakatulog ng maayos sa gabi, lalo na si Lucy, ha? Manang Vilma, kami na lang ni Waldo ang lagi mong pinapansin. Ikaw talaga, Lucy. Masyado kang seryoso. Binibiro ko lang naman kayo. Kasi sa totoo lang, parang nakakatakot pala itong mansyon sa sobrang laki. Tapos, konti lang ang nakatira. Tapos, si Doña String, basta-basta na lang sumusulpot nang hindi natin nararamdaman. Kaya magmatsyag ka rin po imbis na kami ni Lucy ang binabantayan nyo. Mag-isa lang akong lalaki dito sa bahay. Kung may masamang mangyari, halimbawa, may ataking halangang bituka o aswang, marunong kayong magtanggol sa sarili nyo. Sige, uwi muna ako para masabi ko na sa mga kasamahan ko yung ipapagawa ni Doña String. Pati na yung pagpapatawag kay Lolo. Pupuntahan ko na rin si Miguel. Hoy, kayo naman. Ba't ba nagmamadali kayo? Maaga pa naman na. Huwag niyo naman akong iwan mag-isa dito. Hindi na namin pinansin si Manang Vilma. Maglalakas loob na akong sabihin ang lahat ng natuklasan ko. Baka mamaya ay may gumagala talagang pumapatay at kami na ang isusunod. Waldo, sandali lang. May sasabihin sana ako Lucy, ha? Baka mamaya niya may basehan na pala yung panunukso ni Manang Vilma sa atin. Ano ba? Sa tingin mo... Ano ba, Waldo? Trabaho ang ipinunta ko dito sa mansyon at hindi pakikipagrelasyon. Seryoso to, kaya umayos ka. Pero wala namang masama kung sakali, di ba? Ewan ko lang kung maiisip mo pa yan pag nakita mo to. Oh, tingnan mo. Panyo? At bulaklakin pa? Naman, Lucy. Alam mo ba na pag binigyan mo ng panyo ang isang taong mahal mo, paiiyakin mo lang daw siya? Tapos lalaki pa ako, bulaklakin talaga? Hindi ko to ibibigay sa'yo, no? Tingnan mo kasi yung nasa loob. Ako na nga. Oh, tingnan mo. Ha? Ano yan? Singsing na may buto? O buto na may singsing? Parang katulad yan yung sayo
Madumi nga lang. Saan mo nakuha yan? Gulat ka, no? Nahukay ko to sa basement. Hinila muna ako ni Waldo sa isang tabi bago pa kami makarating sa sala. Tiniyak niyang walang makakarinig sa amin sa paligid. Sigurado kang sa basement mo nakuha yan? Parang ang tagal na yan ah. Totoo, sa basement ko to nahukay. Hindi ko pa alam kung sino ang pwede kong pagsabihan kaya tinago ko muna. Pero sa nangyayari ngayon, sabihan na kaya natin si Doña String. Mamaya, may kumakalat palang pumapatay dito. Sige, pagbalik ko mamaya ipapakita natin yan sa kanya. Ay, sunod-sunod na ang problema niya. Baka mamaya aalis na lang siya ulit. Magtitiis na naman ang mga trabahador sa tubuhan sa kuripot na pasweldo ni Sir Wilson. Kuripot si Sir Wilson? Alam ba yun ni Doña String? Hindi pa. Nag-aalangan pa kami. Kasi nangako naman siya na tataasan ng bigay sa amin sa nalalapit na anihan. Basta wag na muna kami magreklamo sa atin niya, ganun. Waldo, Lucy, anong ginagawa niyo dyan? Gising na si Miguel, pero hindi makaligo. Lalakad na po, Doña String. Lumitaw sa likod ni Doña String si Miguel. Kaya inuna ko na siya matapos isiksik sa bulsa ko ang panyo. Good morning, Miguel. Kumusta ang tulog mo? Napanaginipan kita, Ate Lucy. May superpowers ka daw. Wow, talaga? Ang galing naman. Pero hindi ka pa pala nakaligo Gusto mo, mag-abang tayo ng tubig dun sa gripo sa labas? Pero kumain ka muna. Sige po, gusto ko dun. Doña String, pakakainin ko po muna si Miguel ha. Sandali lang, Lucy. May itatanong lang ako. Ano po yun, Doña String? Yung singsing. Ayos lang ba sa'yo? Po, ayos naman po sa tingin ko. Naaliw pa nga po akong haplusin kagabi. Naging pampatulog ko nga po Mabuti naman. Onyx ang bato niyan. Ginagamit para sa proteksyon. Basta, wag na wag mong hubarin o iwawala yan hanggat dito ka nagtatrabaho sa akin. Sana magtagal ka dito, Lucy. O sige na, pakainin mo na si Miguel at paliguan mo na pagkatapos. Tinalikuran na kami ni Doña String. Naguluhan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya akong bigyan ng alahas pang proteksyon. Pero ramdam ko naman ang sinseridad niya. Ayos naman sana. Pero ang problema, hindi ko maalis ang singsing sa daliri ko. Pagkatapos ng tanghalian, nasa kubo na kami noon ni Miguel. Naging abala pa si Waldo pagbalik nila, kaya hindi pa kami nagkausap. Noon ko lang din nakita ang mga trabahador na kasama niya. Hindi ko maalis ang tingin sa kanila dahil sa kakaiba nilang mga itsura. Medyo pandak na parang matatanda. Yung isa, matangkad na medyo kuba. Mabilis rin silang magtrabaho. Mabuti na lang at hindi nagpumilit si Miguel na lumapit sa kanila. Inaliw ko na lang siya sa mga kwento ko. Maya-maya lang, nagkagulo na sa mga naghuhukay. Dinig na dinig ko ang usapan nila. May natagpuan silang kalansay malapit sa bangkal. Kaagad na tinawag ni Waldo si Doña String. Hindi ito maaari. Paano nagkaroon ng kalansay sa bakuran ko? Waldo, wala pa rin ba si Wilson? Kalansay? Ate, sinong namatay po? Naku Miguel, hindi ko rin alam Pero kalansay lang yun. Bones ng animals lang yun. Ang mabuti pa, hayaan na lang natin sila ha. Mag-drawing ka na lang ng kahit anong maisip mo. Sige ate, drawing ako ng family. Ako, si Lola, si Lolo na ghost, si Papa Wilson at si Mama Victoria na ghost din. Tapos ikaw, wait lang ha. Nahati ang atensyon ko ng sandaling yon.
Kina Waldo na isa-isang sinisilid sa sako ang mga buto. At sa sinabi ni Miguel na mama niyang multo. Napayakap ako sa sarili ko nang makita ko na itinaas niya ang isang bungo para makita ni Doña String. Panay ang haplos na matanda sa daliri niya. May bago siyang singsing na katulad ng sa akin, pero mas malaki ang itim na bato. Ay nako, ano ba naman ito? O sige na, bilisan nyo na yan. Waldo, nasa na ba ang lolo mo? Nagkunwari akong nakatuon ng pansin kay Miguel nang makita kong nagmarcha patungo sa direksyon namin si Doña String. Wow! Ano yan? Ba't may pakpak? Ibon ba yan, Miguel? Lucy, pumasok na tayo sa loob ni Miguel. Lola, sandali lang po. Nagdo-drawing pa ako. Look, oh. Ano ba yan? Bagong... akin na nga yan. Hindi ito maganda, Miguel. Doña String, family daw po niya yan eh. Yes po, Lola. Ikaw na maraming golds. Si Lolo William na ghost. Si Papa na Wilson na bird. Si Mama Victoria. Ako yan na baby na maraming gold din. At si Ate Lucy yan sa tabi ko. Papasok na kami ni Miguel. Hindi mo na siya kailangang isipin ngayon, Lucy. Tulungan mo na lang si Vilma sa pagluluto ng pagkain para sa hapunan, kasama ng mga trabahador. Tara na sa loob, anak. Pero Lola, gusto ko pa dito. Gusto ko pa kasama si Ate Lucy. Huwag nang matigas ang ulo, Miguel. Sumama ka na sa lola mo, Miguel. Bukas na lang ulit, ha? Umiyak ang bata at napahawak pa sa kamay ko. Pero pinilit pa rin siya ni Doña String. Hanggang sa ako na mismo ang nagtanggal ng kamay niya. Kinakabahan na ako dahil sa sunod-sunod na nangyayari. Pumasok ako sa loob ng mansyon at dumiretso na ako kay Manang Vilma habang nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. Katatapos lang maghapunan ng mga trabahador nang dumating si Sir Wilson. Noon ko lang siyang nakitang seryoso at walang kangiti-ngiti sa mga labi. Pinatawag kaming lahat sa opisina ni Doña String. Alam kong napapaisip na rin kayo kung paanong nagkaroon ng kalansay sa likod ng mansyon kanina. Huwag kayong mag-alala. Aalamin ko ang punot dulo nito. Hindi niyo kailangang mabahala. Hindi kayo mapapahamak sa poder ko. Mawalang galang na po, Doña String. Iniimbestigahan po ba ng mga otoridad ang nangyari? Ipapasuri niyo po ba ang kalansay? Kasi po... Yun ang nararapat, Lucy. Kaya oo, pupunta ako ngayon sa presinto para i-report ang nangyari. Para mapanatag tayo rito, lalo ka na ma. Humihingi ako ng paumanhin dahil abala ako sa nyugan sa kabilang probinsya. Hindi ko na naaatupag ang tubuhan. Ano ba ang sabi ni Lolo Uming doon? Hindi ko pa rin nakakausap si Oming. Waldo, saan ba pumunta ang lolo mo? Hindi maganda sa pagbabalik ko ang mga nangyayaring to. Napukpok ni Doña String ang mesa. Kulang na lang ay lumundag sa inuupuan niya si Manang Vilma sa sobrang tahimik. Napasikdo naman ako. Si Waldo ay napasulyap sa akin at napatitig. Parang may gusto itong sabihin. Hanggang sa makaalis si Sir Wilson. Sige na, bumalik na kayo sa mga silid nyo. Ako na ang maghihintay kay Wilson. Yung mga hindi pa naghahapunan, kumain na. Lumipas ang ilang oras. Nakatulog na si Manang Vilma nang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Alerto akong bumangon. Napagbuksan ko si Waldo. May nangyayari na namang masama. Lucy, si Sir Wilson umuwi ng sagutan. Hindi pa raw siya nakakarating sa presinto eh. May umatake raw sa kanyang ibon. Ano?
Sinong gumagamot sa kanya? Dadalhin ba siya sa ospital? Hindi naman malala ang mga sugat niya. Kayang-kaya yun gamutin ni Lolo Oming. Paano kaya yan? Alam mo, pakiramdam ko, merong ayaw na malaman to ng mga otoridad, kaya hinarang si Sir. Mukha nga. Pero, sino naman? Teka, yung pinakita mo kaninang singsing, gusto ko sana ipakita at ipasuri kay Lolo. Albularyo kasi siya. Baka may makita siya pag nahawakan niya yun. Kasi, dun sa mga kalansay, nalaman niya sa isang maliit na silid na damuhan daw pinatay yun. Sige, mabuti naman at albularyo pala siya. Tsaka ang hirap magpanggap na wala kang alam kahit halatang halata naman. Anong ibig mong sabihin, Lucy? Wala. Basta, ipakita mo to sa lolo mo. At ako mag-iisip ng paraan kung paano maalis ang singsing na to sa daliri ko. Ay nako, kainis naman. Ang akala ko kasi matatanggal ko rin kahit na isinuot ko. Bakit parang may alam ka na? Hindi naman. Hinala pa lang dahil kay Miguel. Basta, ang mabuti pa, bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga ka na muna. Grabe, parang pati ikaw naging misteryo na rin Una kang makakaalam kapag may makumpirma ako. Pero kasi, bakit ganun ang drawing ng bata? Anong drawing? Wala. Sige na, papasok na ako sa kwarto. Sinara ko ang pinto at humiga sa kama ko. Naghihilik na si Manang Vilma noon. Samantalang, dilat na dilat pa rin ako. Magmamadaling araw na nang magpasya na lang akong bumangon. Naalala ko ang basement. Parang hinihila akong pumunta doon. Maingat akong lumabas ng silid at patingkayad na tinungo ang lugar. Wala na akong maramdamang takot. Kailangan ko na lang lutasin ang problemang ito. Ba't nandito tong susi? Sigurado akong tinanggal ko to Binalik ko pa nga sa lagayan Sumilip kaya dito si Sir Wilson o si Doña String? Buksan ko nga. Bakit parang tumubo na naman ang mga damo? Asarulin ko kaya to mamaya. Magpapaalam ako kay Doña String pagtulog na si Miguel. Teka, naalala ko na may gumalaw ng parte ng dingding. Banda rito. Bakit kaya? Gumagalaw nga. Ay, kaya pala. Pinto pala to. At sino yung mga nasa labas? Bakit nagkakaganito, Oming? Sino ang gustong sumira sa akin? Sino pa nga ba? Di ang kuripot at walang galang mong anak. Bakit pa kasi ayaw mong maniwala na hindi pa rin siya nagbabago? Nakuha pang ipahamak ang sarili para lang linlangin ka. Hanggang ngayon ay gusto pa rin niyang mapunta sa kanya itong mansyon at tubuhan. Pati ang formula. Asawa siya ng anak ko, Oming. Nangako ako kay Victoria na hindi ko siya susukuan at pababayaan kahit anong mangyari. Sila na lang ni Miguel ang pinakamalapit na pamilya ko. Gumising ka na sa katotohanan na di hamak na mas matinukat ang kalahi mong aban-aban kaysa sampit na katulad ni Wilson. Mamamatay tao ang lalaking yun, ano ba? Lahat ng ebidensya na nakalap ko, tinuturo siya. Hindi ko matatanggap yan, Oming. Poprotektahan ko na lang ang mga tao laban sa kanya. Kinagalit mo siyang lalo dahil sa mga singsing na ginagawa mong proteksyon, String. Maging sa pagtatakip mo ng mga kasalanan niya. Iba ang takbo ng utak niya kesa sa'yo. Hindi mo pa ba nakukuha yun? Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon nang bigyan mo ng singsing si Victoria pagkatapos niyang manganak. Pinatay siya ng asawa niya pero pinalabas niya noon na isang aban-aban ang may gawa. Kulang na lang, direkta kanyang ituro. Bakit? Bakit hindi mo na lang kasi ibigay sa kanya ang formula para siya na ang gumawa ng sarili niyang proteksyon? Anong proteksyon? Nakakalito naman to. Proteksyon para kanino ba ang singsing? Sa akin o sa kanila? Makaalis na nga muna. Baka mamaya mahuli pa ako dito. Taranta akong humakbang para umalis sa lugar na yon. Wala akong maaninag sa labas dahil madilim at sobrang liit ng nagawa kong siwang.
Hindi ko pa nababalanse ang sarili ko nang tumayo mula sa pagkakasandig sa sementadong pinto. Bumagsak ang katawan ko nang wala sa oras at lumikha yun ng malakas na tunog. Aray! Ay, Diyos ko! Baka narinig nila ako sa labas. Kailangan ko makaalis dito. Ang sakit ng likod ko. Hinimas-himas ko ang likod ko nang lumabas ng basement. Hindi ko na rin inalis ang susi doon. Lumiyad pa ako bago inakyat ang hagdan. Pagdating ko ron, para akong natulo sa kinatatayuan. Donya String? Paano? Huwag kang matakot, Lucy. Hindi kita sasaktan. Sa tingin ko, ay maliwanag mo namang narinig ang usapan namin ni Oming. At palagay ko, ikaw lang ang makakatulong sa problema ko. Tama si Miguel. Ikaw ang magiging tagapagligtas namin. Pero wala po akong alam sa pakikipaglaban, Donya String. Pangangaso, pwede pa po. At saka, kung si Sir Wilson po ang kalaban niyo, dapat lang po siguro na kayong dalawa ang mag-usap tungkol sa problema na yan. Hindi na makikinig sa akin ang lalaking yon. Simulat sa pool ay napakatigas ng ulo niya. Hindi siya nakikinig kahit anong saway ko. Pero hindi ko rin siya kayang saktan dahil tinuturing ko na talaga siyang anak. Ama siya ng apo ko na siyang tunay na kaligayahan ko. Saka wala naman talagang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Ni hindi nga siya nahuli kahit minsan. Tapos, siya pa itong nasaktan kagabi. Ebidensya po ba ang hanap niyo? Sige po, tutulungan ko po kayong maghanap. Pero may ipapakita muna ako sa inyo, Donya String. Ito po nakita ko po to sa basement. Pasensya na po kung ngayon ko lang pinakita. Ito ang pinakaunang singsing na ginawa ko. Sigurado ako dahil may inukit akong numero rito. Ito, kay Victoria ang singsing na to. Siya ang kalansay sa bangkal. Pero paanong nangyari yon? Baka si Sir Wilson po ang dapat niyong tanungin. Gusto niyo po bang puntahan natin siya sa bahay niya? Iwan mo muna ako, Lucy. Maghanda ka na lang at baka magising na si Miguel anumang oras. Makapagpasya po sana kayo ng tama at makatarungan, Donya String. Mag-uumaga na nang iniwan ko si Donya String. Wala pa akong tulog, pero buti na lang hindi ako inantok buong araw. Sino ang aantukin sa mga natuklasan ko? Kaya imbis na matakot, inisip ko kung paano ako makakatulong sa problema ni Donya String. Ramdam ko na parang hindi naman talaga siya masama. Bala kong kausapin si Waldo ng umagang yon. Pero bago ko pa masabi ang plano ko, ibinalita niya sa akin ang isa na namang masamang pangyayari. Hindi na lang babae yung pinapatay ngayon, Lucy. Lalaki na rin. Isang lalaki na naman ang natagpuan sa gitna ng tubuhan. May busal sa bibig at puto lang pala singsingan. Hindi na tama to, Waldo. Sabihin na natin kay Donya String. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kayo na ba? Ang aga-aga, ang sweet nyo ah. Magandang araw, Sir Wilson. Nagkakamabutihan na po kami ni Lucy. Opo sir. Masyado kasi siyang masigasig kaya nagustuhan ko. Nangungulit na nga pong sagutin ko eh. Yang aga-aga pa. Aba, yung singsing mo. Parang kamukha ng kay mama. Binigyan ka niya? Po? Opo sir. Dapat, lalaki yung nagbibigay sa'yo ng ganyan at hindi amo mo. Siya dapat ang mas nagpoprotekta sa'yo. Pag sinagot na po talaga ako ni Lucy, sir, bibigyan ko din siya. Yung may kasamang mutya para hindi siya maaswang. Aray ko naman, Lucy. Anong pinagsasabi mo dyan? Walang aaswang sa akin. Takot lang ng aswang na yun.
Baka siyang baliin ko at isa lang sa baga para gawing inihaw. Tutal, sawang-sawa na ako sa lasa ng mga bayawak, baboy ramo at balubid sa sapa. Susubukan ko ring tumikim ng aswang. Aba, matapang ka pala, Lucy. Matapang talaga ako, sir. Lalo na kapag kabisado ko na ang kalaban ko. Mabuti naman kung ganon. Pero makikiusap sana ako ng paglilinis sa bahay ko. Tutal, kayo namang dalawang nandito, baka pwedeng kayo na. Akala ko ba, sir, yaya lang ako. Ngayon lang naman. Saka ako nang bahala kay mama mamaya. Pati kay Miguel. Sige na, lumakad na kayo ha. Bukas naman yun eh. Wala kaming nagawa ni Waldo, kundi sundin ang inutos ni Sir. Pero napansin ko na parang may alinlangan sa mga mata niya pagkatapos kong sabihin ang mga sinabi kong hindi naman totoo. Kaya ko lang naman sinabi yun ay para takutin ang taong kinatatakutan ko. Siyempre, yun lang ang sandata ko na maaasahan, ang manipulahin ang kalaban. Siguradong may binabalak si Sir Wilson, Waldo. Ang lagkit ng tingin niya sa singsing ko. Kaya nga, lumalala na yata siya. Para siyang nakadroga. Parang ganun na nga. O baka may sira na ang utak niya. Pansin ko dati pa, wala siyang isang salita. Siya mismo ang bumabali sa mga sinasabi niya. Maging alerto ka lang. Kung ano't ano man ang mangyayari, kailangan natin maging handa. Kanina pa ako handa, Waldo. Ang kailangan ko na lang gawin ay panindigan ang mga sinabi ko sa kanya kanina. Oo nga eh. Yun pa naman ang kahinaan ng mga aswang. Yung kabisado sila ng mga kalaban nila, dun kasi sila matatalo. Ang problema, hindi ko alam kung ano mga bagay na panlaban talaga sa kanila. Huwag kang magalala, akong bahala. Dumiretso na kami sa bahay ni Sir Wilson. Kinalma ko ang sarili ko ng mga sandaling yun. Kinilabutan pa ako sa mga nakita kong nakakwadrong mga larawan na nakasabit sa dingding. Hindi kaya daliri ng isa sa kanila ang pinutol? Oo nga, dapat makita ni Doña Estring ang mga larawan na yan. Tara na. Teka, sino yung nasa kusina? Babae ba yan? Babae nga. Baka bagong uwi ni Sir. At bagong bibiktimahin? Mukhang gano'n na nga. Oo, ba't hindi pa kayo naglilinis? Halika Lucy, unahin mo na yung silid ko. Ako na lang doon, Sir. Anong ikaw? Mas marunong ka pa bang maglinis kaysa sa babae? Hayaan mo na, Waldo. Maglilinis lang naman dun eh. Anong ikaw? Baliw ka ba? Waldo, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Sir, pwede bang samahan mo rin po ako dun habang naglilinis ako? Samahan kita? Lucy, baliw ka ba? Bakit? Ay, sige na nga. Oh, sige, ikaw na doon. Sugal ang ginawa kong yon. Kung mababasa agad ako ni Sir Wilson, yari na ako. Pero hanggat nakikita ko sa mga mata niya na parang nag-aalangan siya, kailangan kong pag-igihan ang pagpapanggap na may hinanda akong patibong para sa kanya kahit wala naman. Sa itsura ng mukha niya, parang tinatanong niya ang sarili niya kung ano ang patibong na dala ko. Sa madaling salita, hindi niya ako minamaliit. Sir, pwede ko na po bang makuha ang mga gamit panglinis? Bukas ka na pala maglinis doon. May gagawin pala ako ngayon na wala sa isip ko. Po, pero nandito na kami, sir eh. Bakit ba masyado kang atat, Lucy? Bukas na nga lang, di ba? Umalis na kayo. Bukas na raw, sabi niya. O, tara na, Lucy. Hindi, ngayon na. Ayokong masayang ang araw na to. Ano ba, Waldo? Uy, Waldo! Ano ba? Huwag mo akong pasanin. Waldo, ibaba mo ko. Walang yaka talaga, Lucy. Ako'y natatakot sa mga pinagagawa mo eh. Kung hindi ko ginawa yun, baka pinatay na tayo. Oo na, tanggalin mo rin doon. Oh, nandito na tayo sa labas. Bigat mo talaga. Ibaba mo na kasi ako.
Binabanga niya ako pagkalabas namin sa bahay. At nang makalabas kami, kumaripas na kami ng takbo palayo. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nang nasa harap na kami ng mansyon. Nakasalubong namin si Doña String na parang hinihintay ang pagdating namin. Mabuti at nakabalik na kaagad kayo. Tulungan niyo ko. Kailangan nating magplano ng dapat gawin. Binalaan ako ni Wilson. May mangyayaring masama daw mamayang gabi. Opo, Doña String. Aramdam din po namin yun. Buti na isahan siya ni Lucy. Doña String, may mga nakakwadro pong mga larawan sa bahay ni Sir Wilson. Tingin po namin ni Waldo ay mga biktima niya yun. Sa loob na natin pag-usapan yan. Ang inaalala ko ay ang sinabi niyang may aatake raw ng mga aban-aban mamaya. Mga uri ng aswang po yan, di ba? At hindi po sa hinuhusgahan ko kayo o ang mga trabahador sa tubuhan. Pero base po sa narinig ko sa inyo nung isang araw, mga aban-aban po kayo. Tama ka. Mga aban-aban nga kami. Pero sa kasamaang palad, sabi ni Wilson ay gusto nilang mag-aklas dahil napapabayaan ko na raw sila. Doña String, habang tinatakpan niyo si Sir, sinisira niya ang pangalan niyo. May ebidensya na po tayo. Sana mamulat na po kayo. Kaya nga, Lucy. Pero hindi ko pa rin talaga siya kayang saktan. Mabuti pang ako na lang ang mamatay kesa mapatay ko siya. Parang pinatay ko na rin ang apo ko kung ginawa ko yon. Napipi kami ni Waldo sa sinabing yon ni Doña String. Doon ko napagtanto na hindi basta-basta ang pagmamahal niya kay Sir Wilson. Nakakaawa siya. Pupuntahan ko po si Lolo Uming at ang mga kakampi po nating mga trabahador para mapaghandaan na po ang gabi. Ano pong gusto niyong mangyari, Doña String? Sa tingin ko po, kailangan niyo nang magdesisyon. Hindi niyo po kayang protektahan ng mga tao habang buhay. Tumatanda na rin po kayo. At kahit mamatay kayo, kung hindi pa rin nakukuha ni Sir Wilson ang gusto niya, baliwala pa rin po. Tama ka, Lucy. Kaya nakapagpasya na ako. Oras na siguro para ibahagi ko ang formula sa iba. Sa katulad mo. Sa katulad ko po? Pero hindi niyo naman po ako kauri eh. Hindi naman kailangan na kauri ko ang makakaalam ng formula. Lalo pa at ito'y makakatulong din sa ibang tao. Kaya iniingatan kong hindi ito mapunta sa ibang tao dahil baka magamit sa masama. Doña String, hindi po ako sigurado kung kaya kong pangatawan yan. Pero may naisip po akong paraan para matigil na si Sir Wilson. Magkunwari tayong ibibigay niyo ang formula sa kanya. Pero ang totoo niyan, hindi pala kumpleto o peke ang ibibigay niyo. Saka dapat po talaga na matigil na ang kasamaan niya, Doña String. Ipahuli o ipakulong niyo po siya. Napakahina ko pagdating sa pagdedesisyon. Mas gusto kong takpan o takasan ng problema. Kahit nung nawala ang anak kong si Victoria, pagkatapos niyang manganak, mas pinili ko ang umalis kasama ang apo ko kesa ipahanal siya. Mas sinunod ko ang payo ni Wilson na ang paglayo ang nakakabuti sa amin ni Miguel. Nakakatawa, di ba? Naturingan akong aswang. Pero pagdating sa kanya, hirap akong magdesisyon. Dahil hindi po kayo likas na masama. Mas nangingibabaw po ang pagmamahal niyo sa kanya kesa sa sarili niyo. Napakaswerte po niya. Sayang at hindi niya po yun pinahalagahan. Pero para kay Miguel po, kailangan yung magdesisyon. Huwag na po nating hintayin na saktan niya si Miguel. Kung nagawa ni Sir na patayin ang asawa niya, si Miguel pa kaya? Pero hindi naman siya umamin sa akin. Hindi po lahat ng may kasalanan ay nagpapahuli sa bibig, Doña String. Lalo po kung hindi naman siya isda.
Pinatawa mo ako doon, Lucy. Gusto ko rin sana na ganyan kami ni Wilson noong wala pa si Victoria. Sana, hindi pa huli ang lahat para sa amin. Hindi na ako nakaimik noon. Wala sa hinagap ko na ang donyang katulad niya ay tatawa sa biro ko. Akala ko kapag mayaman, masaya na. Pero mas magulo pa pala sila kesa mahirap at mga ordinaryong tao. Nakakalungkot ang relasyon nilang magbiyenan. Ipinagpalangin ko na sana gustuhing magbago ni Sir Wilson. Baka magkaroon pa sila ni Doña String ng pagkakataon na maging masaya kasama si Miguel. Nang araw na yon, ibinahagi ni Doña String sa akin ang formula ng pinakaiingatan niyang proteksyon. Kandila, lana, halamang gamot, orasyon na may purong pagmamahal. Ganito lang po kasimple? Oo, Lucy. Ganyan lang kasimple ang formula ng proteksyon. Kailangan lang na bago mo gawin ang alahas, ay ilubog mo sa lana na may halamang ugat habang binabanggit ang orasyon. At gawin mo yon tuwing Biyernes Santo. Ngayon alam ko na kung paano hindi mapapagana ang proteksyon na to, Doña String. Malabong magamit to ni Sir Wilson dahil napuno na ng kasamaan ang puso at budhi niya. Kaya nagdalawang isip rin ako na ibigay sa kanya yan. Dahil baka imbes na mapakinabangan niya, ayan pa mismo ang sisira sa kanya. Hindi po natin hawak ang kapalaran niya. Pero si Miguel po, kaya niya po itong matutunan. Kahit hindi siya normal na bata, ramdam ko na may angking talino rin po siya. Abay, tuturuan ko siya kung ganon. Hindi ko yan naisip. Dati naman kasi ay laro lang ang ginagawa niya. Kulang din siya sa pasensya. Kaya papalit-palit ako nun ng tagapag-alaga. Madali pong matuto si Miguel. Huwag niyo lang po siyang tatuhing parang bata. Marunong po siyang makinig. Inabot na kami ng gabi ni Doña String. Pero nabuo namin ang plano. Nang lumabas kami, may mga trabahador na naghihintay doon. Kasama ang matandang sa hula ko ay si Lolo Oming ni Waldo. Iba siya sa mga kasama niya. Mahaba ang puti nitong buhok at balbas sarado rin ito. Parang ermitanyo na ang itsura. Sa wakas ay nakaharap ko na rin ang babaeng bukang bibig ng apo ko. Ang sabi pa niya ay nobya ka na raw niya, Lucy. Naku, hindi po totoo yan, Lolo Oming. Nagpanggap lang po kami noon. Napaka-asumero naman po ng apo niyo. Pwede rin namang totohanin kung gusto mo. Sira, iligtas mo muna kami sa mga aswang mamaya kung kaya mo. Nasa ganoong pag-uusap kami nang magsimulang mag-ingay sa labas. Pinagbabasag ang salamin ng mga bintana at pinagtutulak ang malaking pinto. Sina Anding at Manang Vilma ay nagtakbuhan patungo sa amin mula sa kusina. Ang daming mga aswang. Isang grupo yata sila. Magsipaghanda kayo. Pumasok na kayo sa silid ni Miguel. Ligtas kayo doon. Kami na ang bahala dito. Sige na, Manang Vilma. Anding, doon na muna kayo kay Miguel. Susunod din ako. Nako Lucy. Mag-iingat kayo. Masyado ngang marami ang mga kalaban sa labas. Nasira nila ang malaking pinto at nakapasok na sila ng tuluyan sa loob ng mansyon. Ang kanilang mga itsura, tila mga taong tumanda, pero may mga pangil at mahahabang kuko. Meron ding tila mga malalaking uwak na sa isang tusok pa lang ng kanilang kuko ay tiyak tatagos na sa katawan ng ordinaryong tao. Eto ang pana at mga bala, Lucy. Alam kong marunong ka sa paggamit niyan. Salamat po. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon.
Sinimulan kong isentro ang tingin ko sa mga kalaban at isa-isa silang pinana. Sumugod na rin si Waldo na espading ang dala. Ang mga trabahador na aban-aban ay nakipaglaban sa kapwa. Si Lolo Oming ay ekspertong ginamit ang kanyang sibat. Wala namang nagtangkang gumalaw kay Doña String na nakaupo sa paborito niyang upuan sa sala, habang panay ang himas sa bato ng singsing niya. Epektibo nga ang proteksyon dahil walang nakakalapit na mga aswang sa akin. Magsitigil kayo! Makinig ang lahat! Tutal, umabot na rin tayo sa ganito. Magtapatan na tayo. Mama String. O mas tamang sabihin Doña String. Kasi, sa totoo lang, sukang-suka na ako na tawagin kang mama. Halimaw ka na, Wilson. Hindi ko akalain na sukdulan pa lang sama ng ugali mo. Pagkatapos kitang ituring na parang anak, gaganyanin mo lang ako. Tanga ka kasi. Ikaw ng pinakatangang aswang na nakilala ko. Niloloko ka na ng harap-harapan. Sige ka pa rin ng sige. Nangangamatay na ang mga tao sa paligid mo, pinagtatakpan mo pa ang salarin. Nagpakatanga ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Walang hiya ka. Gaganyanin mo ko sa harap mismo ng mga tauhan ko. Minumulat ko lang sila sa kung anong meron sa kinikilala nilang Donya. Yun na yung katangahan. Sumusobra ka na. Magpapalit anyo na sana si Doña String, pero pinigilan ko siya. Doña String, wag. Ginagalit ka lang niya. Kapag nagpadala ka, mas lalo lang siya matutuwa sa inyo. Pakilamera ka talagang baluga ka. Akala ko matatakot kita sa pinagagawa ko. Yung pala, mas lalo ka lang tumatapang. Ang sama niyo, Sir Wilson. Hindi man lang kayo naawa sa mga taong pinapatay niyo. Dapat nga magpasalamat kay. Sampid ka lang, pero tinuring kang parang anak. Mahal na mahal kayo ni Doña String, pero hindi niyo siya ginalang. Wala ba kayong konsensya? Pinagpuputol niyo ang mga daliri ng mga biktima niyo dahil may singsing na pang proteksyon? Bakit hindi na lang kayo magpagawa ng sa inyo? Konsensya? Ano yun? Wala akong pakialam sa mga napapatay ko. Basta masaya ako pag ginagawa ko yun. At napapasakit ko ang ulo ng magaling kong biyenan. At yung pagputol ng daliri? Siyempre, gustong gusto ko kasi meron akong remembrance. Magsisimula kay Victoria dapat yun eh. Kaya lang, nawala ako sa basement ang daliri niya. Wala tuloy ako naisabit na larawan sa bahay, kamamadali ko na hindi ako mahuli noon. Nailibing ko na lang siya na hindi ko pa nakikita ang singsing. At kasama ka din sana, Lucy. Kaya lang, mailap ka. Saka busy na rin ako sa ibang mga plano. Ngayon, akin na ang formula nang matapos ng usapang to. Baliwat hala ang kaluluwa lang ang nakakagawa nun. At ako yun! Ang dami mong satsat! Heto na ang formula, Wilson. Tigilan mo lang ang kasamaan mo. Lumigaya ka na sana. Patawarin mo ko. Sana, ginawa na lang kita ng para sa'yo. Ang tanga ko. Kung binigyan mo ko, hindi ko rin naman isusuot. Tsak na mamanipulahin ako ng singsing na gawa mo. Buti na lang talaga hindi mo ako naalalang bigyan dahil ako ang gagawa ng para sa sarili ko. Naglakad palapit si Sir Wilson kay Doña String at hinablot ang hawak nitong kapirasong papel. Anak ng, ganito lang ang formula ng paggawa ng proteksyon. Niloloko mo ba ako, String? Walang yaka! Pagkasabi nun ay biglang nag-ibang anyo si Sir. Kitang-kita ko ang pagpula ng mga mata niya, ang pagtulis ng ngipin at kuko, pagkapunit ng damit at paglabas ng malalaki at itim na pakpak. Peste kang uwak-uwak ka! Ikaw ang pumapatay sa tubuhan! Wilson, kailan ka pa naging aswang? Ang akala ko, purong tao ka. Nito lang, tanga kong biyanan. Ito ang nakuha ko sa pagbabalik ko sa Nyugan. Wala na po siyang pag-asa, Doña String. Nalunod na po siya ng kasamaan. Sige, ubusin sila! Nagpalit anyo si Doña String. Ang matanda na naging mas kulubot ay mas lalong bumangis
Humaba ang ilong, ngipin at kuko. Naglaban ang dalawa. Kalmot, hampas ng pakpak. Yun ang ginawa ni Sir Wilson sa Donya. Pero gumaganti si Donya String na mas lumiksi ang paggalaw kaya nakagat pa si Sir. May papalapit pa sanang isang aban-aban na kalaban pero naagapan ko at tinamaan ng pana. Mabubusan na tayo ng lahi ngayon para matapos ang lahat to! Pagkarinig ko noon ay pumasok kaagad sa isip ko si Miguel. Kinakabahang tinakbo ko ang silid. May humarang na aswang pero natapyas ni Waldo ang ulo nito. Bilisan mo, Waldo. Hindi maganda ang kutob ko kay Anding. Ha? Paano? Baka alagad siya ni Sir Wilson. Anak ng... Matalino ka talaga, Lucy, pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Eksakto namang nagbukas ang silid ni Miguel nang mag-uunahan na sana kami ng aswang na si Sir Wilson sa pagpasok. May aswang! Lubayan mo kami! Walang hiya ka, Anding! Itong para sa'yo! Ano nga? Napapaso ako! May hawak na mga dinurog at parang ginisa pa yatang bawang si Manang Vilma. Pinagnungudgud niya ito sa mukha ni Anding na tila magsasaaswang pa lang sana. At nang makita niya si Sir Wilson, sinabuyan din niya ito. Akala nyo, porke natatakot ako, di na ako mag-iisip. Manang, nasan si Miguel? Nasa loob, tulog. Tapusin na natin to, Wilson! Hinataw ni Lolo Oming ng sibat si Sir Wilson. May mga dumating pang kakamping aban-aban. Pinagtulungan nila si Sir Wilson hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Patawad, Wilson, anak. Donya String, kailangan po nating magamot ang sugat niyo. Natapos ang gabing yon sa hindi matigil-tigil na pag-iyak ni Donya String para kay Sir Wilson. Yakap-yakap nito si Miguel, pero pangalan ni Sir Wilson at Ma'am Victoria at Don William ang bukang bibig. Bilib ako sa pagmamahal niya sa manugang niya, Lucy. Grabe, hindi niya pala talaga anak si Sir Wilson. Oo nga, Manang. Ito yung kwentong aswang na hindi lang puro patayan at katatakutan. May drama rin pala. Tao rin naman sila kung iisipin. May masama, may mabuti. May iba pang katauhan at ibang mundo nga lang. Sa kaso ni String, mas pinili niyang manatili sa mundo ng mga tao dahil kay Wilson at Miguel. Pero imbes na pasalamatan siya, ay itinuring pa siyang kalaban ng itinuring niyang anak. Nako, pati yung Anding na yon, munti ka na ako. Nako, buti na lang may panlaban ako. Maswerte pa rin siya dahil hinayaan natin siyang makaalis. Pero saan mo pala nakuha yung bawang na yun, Manang Vilma? Abay, baon ko yon. Ibinabad ko pa yon sa holy water at asin bago pinrito sa langis ng nyog na may orasyon. Epektibo, di ba? Buti na lang talaga at may bit-bit ako. Si Donya kasi, hindi niya ako binigyan ng singsing na katulad ng sayo. Akala mo ba hindi ko napansin yan? Baka alam niya pong may proteksyon kayo. Saka, malay mo, ibang ibigay sa'yo. Simula sa araw na to, aswang, ay bahala na kayong kumilos sa mansyon. Ariin niyo na tong inyo. Maaari ba yon? Nako. Pasensya na, Donya String. Nagulat lang talaga ako. Bigla naman kasi kayong sumulpot dyan sa likod ko. Totoo naman ang sinabi mo, Vilma. Aswang ako. Kaya hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Oming, simula ngayon, kayo na ni Waldo ang bahala sa tubuhan dito at sa niyugan sa kabilang probinsya. Yung bahay ni Wilson, ayusin niyo at yun ang magiging tirahan ng mga trabahador.
Palipatin mo na dito sa mansyon si Cleta at ang iba mo pang anak at apo. Ano ba ang balak mo, Estring? Babalik na kami sa ibang bansa, Oming. Wala na rin naman akong pamilyang babalikan dito. Iiwan pa rin pala ako ni Wilson kahit ibigay ko pa ang lahat sa kanya. Doña Estring, nandito po kami. Pwede niyo po kaming ituring na pamilya. Oo nga po. Kahit hindi tayo magkakadugo, kung may paggalang at pagmamahal po tayo sa isa't isa, tsak na magiging masaya po tayo. Doña Estring, pag umalis po ulit kayo, mawawala na talaga ako ng trabaho. Mababagot na ako sa bahay. Oh, di katulong ka pa rin dito. Kahit wala na ako. Si Oming na ang bahalang magpasweldo sa'yo. May kita naman siya sa tubuhan at nyugan. Bakit nga ba hindi? Madalas kailangan namin ng tagaluto, lalo na maramihan. Lalo na masarap magtempla. Para makapagpahinga naman ng ibang mga misis na mga kasamahan ko, lalo na pag-anihan. At kung gusto mo pang isama ang pamilya mo dito sa mansyon ay pwede rin naman. Hindi ba, Estring? Kayo na ang bahala, Oming. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang lahat dito. Simula ngayon. Ay nako, salamat po kung ganon, Doña Estring. Pangarap ko po talaga na tumira sa mansyon. Hindi ka ba matatakot? Kahit alam mong may namatay sa basement. Kapag kasama ko po ang asawa ko, matapang po ako. Ikaw Lucy, anong balak mo? Alam mo ba na naghahanap ng guro ang isang pribadong paaralan na malapit lang dito? Balita ko, magandang pasahod nila dun kasi mayayaman ang mga estudyante nila. Gusto mo samahan kita mag-apply? Pag-iisipan ko muna. Kakausapin ko pa sila nanay at tatay kung sakali. Sa araw ng pag-alis ni Doña Estring ay nagkaroon ng pagtitipon. Tila isang fiesta ang pagdiriwang. Masaya ang lahat. Habang kami ni Manang Vilma ay parang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa ngayon, nakatira pa rin ako sa mansyon. Kami ng pamilya ko sa mansyon. Hinati yun sa 3. Ang pamilya ni Lolo Oming, kina Manang Vilma at sa amin ni Waldo sa gitna. Dahil sa huli, kami rin ang nagkatuluyan. Hatid sundo niya ako sa paaralan na tinuturuan ko noon habang ipinagbubuntis ko ang aming panganay. Pinatibag pala namin ang basement at ginawang maliit na hardin. Hindi na ulit namin nakita sina Doña Estring at Miguel. Wala na kaming balita sa kanila. Pinaghati-hati na rin ng gobyerno ang mga lupain nila sa amin at sa mga trabahador na patuloy na nagtatrabaho roon.